So far, ang Department of Education, General Santos City Division, ay siya ang co-chairman sa billeting quarters. So, may mga classrooms kita o mga eskwelahan na identified nga bilang magiging billeting quarters sa mga delegation for Batang Pinoy so far. Number two, kita din ang naalatasan sa magtulong sa parada. So far, yun lang ang dalawang committee ang ibinigay sa atin ng LGU Gensan in preparation for the 2025 Batang Pinoy National Championship Game. Again, ang Batang Pinoy, ang exact date na maging siya is October 25 to 31. Pero in-expect namin na darating ang mga delegations on October 19. That is why paspasan na rin, medyo nagpoporsige ang monitoring team ng DepEd. So talagang tinitingnan na ang mga billeting quarters natin ay ready na rin para pagdating nila, okay na. Okay. Yeah po. Ang facilities, again, ang pwede namang maitubag sa Department of Education, yung billeting quarters, kasi yun lang talaga ang inano sa amin ng LGU. So far, yung request nila noon na 21, ginawa nating 30. More or less, more than mga nasa 18,000 na ang pwedeng ang pwede i-accommodate ng Department of Education with sa mga 30, supposed to be 31. Pero dahil yung isa nagkandak ng water testing ang LGU natin. So may tatlo na hindi pumasa talaga, to be honest. Pero yung isa tarang definite na sila na hindi na siya isasama. Pero yung lahat ng mga bata o delegation na nandoon sa identified na hindi pumasa, nilagay namin sa doon within the 30. So pasok pa rin siya. Tapos yung dalawa na eskwelahan na hindi pumasa for unang water testing, binalikan at so far maganda naman, so wala nang advice, so therefore we consider as 30 schools with more than 1,400 na mga classrooms ang na-prepare po namin para sa delegations. Yun ang sasagot sa mga delegation na hindi na-accommodate na mga hotel, na mga lodging natin, yung mga so on. Gusto namang klaruhon na during the Batang Pinoy, this is also a national national MPRE according to DepEd number 12 series of 2025 MPRE. So meaning yung mga teachers lang ang magre-report. At the same time, mental break din ito ng mga bata. So hindi sila allowed na papasok. At yun nga. Pero ganun pa man, ang mga teachers ay magre-report dahil may gagawin. Yung mga bata lang ang wala. Mental break nila. Kaya itinaon ng PSC na ang paggandak ng Batang Pinoy ay dito sa pizza na to dahil para walang maapektuhan na klase talaga. Again and again, magandang Jensen, gusto na kong panawagan ang lahat ng mga taga-general, lalong-lalo na ang Batang Pinoy 2025 National Championship Game ay gaganapin dito sa General Santos City. At ganun din, saksihan din natin kung gaano kapuspusan, mas kasigasig ang pagpaghahanda ng LGU. Ang ating division office, particularly with the leadership of our SDS Isaganis de la Cruz, may marching order na rin siya na yung mga paralan identified na building quarters, sinisiguro namin na maging maayos, maganda at safe ang mga bata natin. Yung pakiramdam na gusto niyang iparating sa mga magulang, kung saan mang galing ang mga batang ito, na pag nasa Jensen sila, safe sila, alagang-alaga natin. With the cooperation with the PNP and other sector ng mag-ensure ng safety and security ng mga bata. Lahat plastada na. Sa katunayan, series ang meeting ng LGU with the Department of Education regarding on this. Kaya wala po tayong dapat ikabahala, wala po tayong dapat ipangamba dahil ang 2025 Batang Pinoy ay ready na. Kaya sa mga magulang, sa lahat, abangan nyo, panoorin nyo ang pagbubukas ng Batang Pinoy 2025 dito sa Jensen at siguradong mamamangha. Ang concern ng mga ito yung gagawin namin ngayon para i-follow up ang mga billeting quarters natin. Ito yung meeting na pinapatawag namin ng mga school heads, ang mga district supervisors nila para ma-check pa natin
ma-address pa natin ano ang makulang at dapat pang paghandaan. Gaya ng sinabi ko, tuloy-tuloy ang paghahanda, tuloy-tuloy ang mga meeting na gagawin. May mga other concerns pa, pero sa tingin namin very minimal na at kaya na sa school level na lang. Yung gano'n naman kasi ang Department of Education at saka yung LGU partnership. Anong kulang, do dapat yun ang punuan. That is why ito ngayon ang gagawin namin. Kaya pinatawag na namin ang mga PIS, DSS at ang mga principals para tugunan at mabigyan kaagad ng aksyon kung ano pa ang mga kulang. Yan, napakalaking challenge talaga. Alam nyo, gusto naming ulitin ang so far in the history of Batang Pinoy. I've been coach for many years at sa Batang Pinoy, experiencado din ako. At hindi lang sa palarong pambansa, pero mas kami dito sa Batang Pinoy, halos every year. So far in the history, ito ang pinakamaraming participants na sasali sa Batang Pinoy. At yun nga, medyo as a host, although co-host lang kami, pero ang pinakaano talaga natin ang LGU Gensan. Alam din namin ano yung naging damdamin, yung pangangamba. Pero with the leadership of our LGU together with the Department of Education, alam namin malampasan dahil ang taga Gensan ay known tayo, home of the champion. So not only on hosting, but also in accommodating sa lahat-lahat, doon nila malalaman anong meron sa Gensan, bakit gusto nila dito talaga. At ayaw din namin na yung maging failure tayo doon sa mga experience. Dapat yung expectations nila maabot din natin.